Yan ang effective. Layo ka muna, tinga ka muna, sabi ng iba, bilang ka daw 1 to 10, okay, baka gumana sa'yo yun, pero you do whatever it is that you need to do para lang makontrol mo yung anger. Kasi hindi mo gugustuhin yung hindi mo gugustuhin yung konsepto na, alam mo yan, long-term repercussion of your actions just for the sake na mailabas mo lang yung emotion mong pansamantala na temporary lang naman. Yun ang sagot ko. Follow-up question. Alam mo, yung may problema rin akong katulad ng sa'yo dati. Huwag ka magkailan, hindi ka nag-iisa. May problema rin akong katulad ng sa'yo dati. Taka na dati, lagi ako may dalang tubo sa motor ko eh. Pag napipitigan ako ng kotse, binabasag ko talaga ang bintana eh. Ganun ako, brother. Pinas kahit traffic. Wala akong pakialam. Kaya, wala. Sa Pilipinas eh, may mga drunk driver eh, lalo sa madaling araw. Ang dami drunk driver dito sa madaling araw. Yung mga kare-karera, pipikon ako sa ganun eh. Diretsahan na. Reckless driving under the influence. DUI, driving under the influence. Anyways, follow-up question, bro. Brother, saludo ako sa iyo dahil alam ko hindi ako magiging diba, OFW 99% magkakahiwalay. Saludo ako sa mga pinagsasabi mo. Talagang tama yun. Hindi mo ba kakakit? Pati yung papakain niya negative drug result? Okay, sige, tuloy na sabi ko. Yung kala ko hindi ako ma-broken family o mahiwalay sa asawa. Nangyari pa. Yung sinabi mo na yung investment na yan, na talaga. Isa ako apektado doon at dalawang bisis ako na sa investment na yan. Ngayon, wala kami sa asawa ngayon ang problema ngayon ng mga anak malayo sa akin. Minsan na-stress ako, kailangan ko ang kanilang kanina po presensya na lang makatawag. Pagkatapos ng nagtanggap ang pera, puso yung walang signal eh. Sabi mo, dahil nawawala ng signal. Buti ka, wala ng signal, wala pang Hindi lang po signal. Pati cellphone nawawala. I'm sorry, I'm sorry nakikihati ako sa usapan nyo kasi dinadaming ko lang to sa TV. Kasi idol ko talaga to si Chester. Kapag alala, baka magkita-kita tayo dyan. Gusto ko rin anin yung idol ko. Totoo yan. Alam ko yung mga sinasabi mo na kahit kunti man ng pagmumusta na walang-wala ka dito makapitan o makaroon. Ang tama rin mga totoo yan. Minsan, alam mo ba, ginagamit ko minsan MP3 yung mga mo. Yung ina-upload ko sa ulit-ulit na lang panurin. Kahit paulit-ulit panoorin at paulit-ulit pakinggan. Ang laking tulong mo, Idol Chester. Kasi naisip ko ng mga anak ko kung sabi ko sila o bakit tayo ganito? Paano ko ba tanggapin ang mga bagay nito? Na sila ay isip na gusto kong makatapit ng loob na sa akin makakalayo pa kung hindi ko sila mga kahit nakapag-isip so ganyan. Kasi wala na kami sa asawa ko eh. Talaga, nandun na sa kabilang bakod. Hindi ko Pag nasa kabilang bakod, Uti, huwag nang tumawid. Marami kayo, brother. Marami kayo. Alam mo, papatay ka lang ng guest dito sa mga to. O, sige. Sino sa inyo, yung mga mula nag-OFW na sira ang pamilya, o nagkakaproblema na ngayon, kahit di pa sira, nagkakaproblema na ang pamilya dahil nag-OFW. Type yes. Tama, panoorin mo ngayon gaano karami yung mga tao. Ay, kita mo dyan, may ang conflict. Di ka nag-iisa, brother. Gusto ko 21 years old pa lang ako, pumunta dito. Ewan ko lang sa iba. Ito yung ang tawag nila rito sa Biblia, yung panahong mabagabag.
Kasi dati, there was a time in the past na sobrang stable ng konsepto ng pagpapamilya na yung lalaki nagtatrabaho, tapos kumikita ng 20, ganun. Tapos yung 20,000 na yun, inabutan ko pa yun eh. 20,000, 30,000. Sapat para makakuha ka ng bahay sa pag-ibig. Tapos, sapat din yun para makakuha ka ng sasakyan. Hulugan, parehas yung dalawa. Tapos, nakaka-grocery pa kayo. Tapos, Sabado at saka Linggo, day off mo. Tapos, Sabado at saka Linggo, yung Sabado para sa mga tropa mo. Tapos, yung Linggo para sa pamilya. Tapos mamamasyal kayo, tapos magsisimba, tapos kakain sa mall. Tapos routinary lang ang buhay, tapos lahat ng bagay, expected mo na, tapos walang out of the usual, maliban magkaroon ng sakit ang pamilya, o magkaroon ng out of the usual na emergency. Naging Ngayon, routine. magtrabaho ka lang dito sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka ba, ha? Magtrabaho ka pa lang, hindi mo na sigurado kung yung bahay mo, safe pa ba. Kasi, merong possibility na baka may pumipindeho na sa asawa mo, o ikaw yung pumipindeho pala. Wala ka rin makakala eh. Baka akala mo safe, pati yung akala mo yung mga anak mo safe. Congratulations. Nagsipasok na ngayon yung mga siraulo sa loob mismo ng bahay. Nasa social media pa, influencer, mga gago. Dati, kailangan pa lumabas ng anak mo para makakuha ng bad influence. Dati, ang operating system ng mga anak sa magulang nang gagaling. Kung ano man yung mga itinuturo nyo sa anak nyo, doon lang sila nag-ooperate, wala silang ibang malay. Bukod doon sa mga bagay na itinuro nyo, na kailangan pa sila lumabas ng bahay para makakuha ng mga siraulong mga influensya. Totoo Ngayon, yan. ang tawag, influencer, vlogger. Tapos, Totoo yan. ang ginagawa, kinakalot yung suso nila sa harap ng camera, ginagaya ng mga bata. Nagpo-promote ng sugal na ang target audience nila noon, bago pa sila mag-promote ng sugal, mga bata na naglalaro ng online games. Ngayon, naglalaro na sila ng online casino sa harap ng mga bata na audience nila mismo minsan panahon. Grabe talaga. Twisted ang mundo ngayon, sobra. Ito yung panahon na binabanggit sa Biblia, panahon mapagapag eh. Wala ka ng assurance kung kayo pa ba pag-uwi mo ng bahay. Putang ina, yun ang mabigat. Lalabas ka lang ng bahay para magtrabaho, pag-uwi mo ng bahay, may katurotot na yung asawa. Lalabas ka lang ng bahay para magtrabaho, pag-uwi mo, yung anak mo, nag-online casino na. Putang ina. Kakaiba itong panahon na to. Ang tagal ko ng buhay, ngayon na ako nakakita ng ganitong itsura ng panahon. Sobrang Sa pagbibigay. tagal ko ng buhay, ngayon lang ako nakakita ng ganito ng itsura ng panahon. Ang weirdo nitong itsura ng panahon natin ngayon. Sobra. Oops. Napaka-weirdo ng itsura ng panahon ngayon. Hindi ako makapaniwalang makikita ko itong ganitong klase ng panahon. Ang ina, twisted, sobra. Twisted. Hindi ko alam kung paano re-resolvahin yan. Pero ito na ngayon yung katawag nila nung panahon ng pandemya, new normal. Ito na ngayon yun. Ito na yung bagong normal. Normal na itong ganito. Ay! Normal na nakaliwat ka na ng hearing. Sorry. Kaliwat ka na ng mga online sugal, online casino, kaliwat ka na ng kalog-kalog ng suso na napapanood ng anak ninyo. Wala naman kayong maghapong oras. As in, 16 hours nagising yung mga bata na yan. Wala kayong 16 hours para tutukan sila maghapon. Pero si Idol, nagmumura lang, inaano na ng TikTok. Ito talaga itong panahon na ito, sobrang Tapos yung mga matitinding kalaswaan na napapanood, okay lang. Ngayon, kapag kabakla ka, Buhay talaga. yan, akala mo lagi kang ginaapi. Pasensya na, Chester. Napaka. Makikisabay lang ako ng usapan. Ang mga kabataan, kaliwat kanan ng buntisan, dahil sa mga napapanood nila sa social media, Totoo yan. accessible din lagi ang porn. Weirdo ang panahon ngayon. Tapos ikaw, nagmumura ka lang, inaaway ka pa ni TikTok. Wow. Matinang tao. Puta, napaka-powerful pa naman ng conviction ko. Ang problema ko, baka mamaya mahahawa yung anak ko sa conviction ko. Puta, wala kang kamalay-malay. Conviction ng anak mo, puro sa kasinungalingan ng pala ginagamit. Itong gantong klase ng conviction, takina nalagay mo sa networker ito, putang ina, kung tignan mo gano'ng karaming tao kaya niyan lukuhin. Itong ganitong klase ng conviction, yung klase ng bunganga na kaparehas sa akin, ilagay mo sa scammer, tignan mo gano'ng karaming tao kaya niyan lukuhin. Kaya sabi ko, tangina, isipin mo ngayon yung tama ng utak na meron ako, tapos gamitin mo halimbawa yun bilang isang religious leader, putang ina mo, tignan natin yung gano'ng karaming kaluluwa yung kaya mo dalit sa impyerno. Pero tignan mo rin kung gano'ng karaming billion yung kikitain. Idol, tignan mo, di ba? Inaaway ka nila dahil sa pagmumura mo. Pero hindi nila nakikita yung
pananalita na dinadala na mula sa puso mo. Natatakot ako rin sa panahon na to. Natatakot ako rin sa panahon na to. Kamagala, hindi ka nag-iisa. Iba ang itsura nitong panahon na to kumpara sa lahat ng panahon na pinanggalingan ko in the past. Iba ang itsura nitong panahon na to. Weirdo itong panahon na to. Yun, tungkol doon, brother, na-appreciate ko. Pero ingatan ninyo ang pamilya ninyo. Ingatan ninyo ang mga anak ninyo. Sa mga may pamilya, you make sure you spend as much time with your family as possible. Totoo Kasi yan. yung mabigat niyan, yung mga anak ninyo, yung mga asawa ninyo, nagsisipag-lumagak na ng dami ng oras sa social media. Tapos yun na rin mismo yung nagiging cause ng pagkasira ng pamilya ninyo. Ingatan ninyo ang mga sarili ninyo. Hindi lang yan sa Salud. mga OFW. OFW, takina, you are more prone para sa ganun. Pero kahit nasa Pilipinas ka, tangina, hindi na safe ang panahon ngayon. Hindi na safe ang panahon ngayon para sa mga kabataan. Hindi na safe ang panahon ngayon para sa mga matatanda. Hindi na safe. Hindi na nga safe ang panahon ngayon kahit ano pa ilan ko eh. Salud. Puro ngayon ng AI na kayang ikabit yung ulo mo, yung mukha mo, pati boses mo para sabihin kahit anong gusto mo. O kahit anong gusto nila. Yes. Pwede ikabit yung mukha mo sa sex video. Tapos Pwede. yung boses mo. Putak sila tindi. Galing nila. Kaya sabi ko sa inyo, ingatan yung sarili nyo ng gusto. Ang weirdo ng panahon ng ngayon. May karma yan, idol. Follow-up question, brother. May kanya-kanyang karma yan, idol. Yung wisdom kung gusto kong makuha, hindi sa text. Kasi bilang content creator din sa YouTube, gusto ko talaga kung ano, tatanino at good yung utak mo. Grabe. I will say, Salud. kinakailangan ko pang bobohan yung mga statements ko sa social media para lang manood sa akin ng mga tao. Kasi, alam mo, hindi mo napapansin, every now and then, pumipitik ako ng mga medyo, alam mo yun, out of the usual na may statistics, may konting research, may konting science, konting mathematics. Kung napapansin mo, pumipitik ako ng gano'n paminsan-minsan. Pero makikita mo rin, puta ka na pagka gano'n yung usapan, mga viewers eh. Idol, ang tindi. Tinitira ka lang naman nila sa pagmumura mo. Hindi patanggap ng lipunan yung gano'n at nabuburingan ng mga tao sa mga gano'n. Ngayon, hindi naman kasi para sa lahat kasi talaga yung ganitong klase ng tama ng utak eh. Para lang to sa mga tao, alam mo yun, they want more out of this life. Pero may mga tao kasi, kontento na sa kung ano meron sila, wala naman masama ron. Wala naman masama ron. Pero sa akin kasi, karunungan pinakapangkulong bagay. Sa lahat ng pinipili ko lagi unawa. Lagi sa lahat ng pagkakataon na nangyayari o pinapangyayari ko, lagi, ano bang matututunan ko dito sa nangyayari na to? Pinatataba ako ng gusto utak ko. Ako na mismo umaasa sa sarili ko. Salud. Yung mga mentor sa social media, putang ina karamihan dyan shit. Uligan mo, di ba? Yan, pag mumura na yun, tinitira nila yan sa'yo. Ewan ko ba kung bakit ganyan sila. Social media, para mabenta yung mga putang inang course nila, o para mabenta yung mga putang inang program nila, o para mabenta yung mga putang inang networking nila, o kung ano man yung putang inang binibenta nila. Mga putang ina sila. Yan na tinitira nila sa'yo. Mga tangina nila. Yung pagmumura mo na yan, tinitira nila sa'yo. Ewan ko ba kung bakit. Social media na yan, marami buhay lang. Ay, naku, kanya-kanya karma na lang yan. I don't know. Depende sa punong klase ng hanap buhay yung Wala, ginagawa wala nila. ng battery. Pero ang marami dyan, hindi ko naman masasabing halos lahat. Pero ang masasabi ko, ang marami dyan scammer. Magpapait. Best. Karamihan. Investment mo will go down the drain. Ang pinaka-target talaga nila, kayong mga OFW. Kasi wala kayong pagkakataon para lumaban sa kanila kapag nakahuli nyo na yung kagaguhan nila. Kasi ang karamihan naman sa inyo, nag-invest ng hindi naman sobrang laking halaga, malaki na isang dito, na hindi ka naman talaga halos makakapagsampa ng kaso pag gano'n lang kaligid. Kasi mas malaki yung gagastusin mo sa kaso at saka sa oras na bibilangin doon sa'yo pag nagsampa ka ng kaso, kaysa manahimik ka na lang, tapos huwag ka na lang magsalita, tapos ipagpasa Diyos mo na lang, kunyari may mangyayari. Totoo yan. Kayo talaga target ng mga gago. Kayo target ng mga siraulo. Kayo mga OFW, kayo mismo eksakto yung tinatarget. Walang magpapaloko, walang maluloko. That you have so much money, you don't fucking know what to do with your money anymore. Sobrang dami yung pera, di nyo na alam kung nagagawin sa pera nyo. Ginagawa nyo, pinamumulmul nyo na lang sa mga kamag-anak. Pingi ako. Tapos ngayon, doon na rin yun. Taka na, pinakamasalimutan buhay talaga. Sa buhay ng OFW eh. Hindi ka mahal na sa sarili mong pamilya, hindi ka kilala ng sarili mong anak. Pinipendeho ka ng asawa mo
tinatarantado ka ng mga nagme-message sa'yo, inuutangan ka ng mga kamag-anak mo, sumabay pa itong mga putang inang influencer na nagpapanggap na sila na mismo yung parang golden ticket papapunta sa buhay na mas mapayapa, mas masagana, mas maraming pera na hindi mo na kailangan mag-upload kahit kailan. Tapos at the end of the day, lahat sila pinipirahan ka lang. Wala na chat, tsaka magmalasakit sa inyo, parehas na pagmamalasakit ko sa inyo. Eh, tignan mo, katulad niya, may mga tanong ka. Salud. Tanong mo, may hiningi pa ako sa iyo, Facebook. Totoo yan. Totoo yan. Personal, yung nagpo-photo sa sarili kong programa. Promise. Reklamo eh, sabi nila, bakit di kagaya? Kung talaga bang mayama ka, putang ina, bakit ganyan yung cellphone mo? Dapat iPhone. Putang ina mo, wala ka kasing malay. Kaya hindi ako nag-iPhone kasi pura ranga ako, may nawawalan ako ng cellphone. Eh, ikaw man yung mawawala ng cellphone, puta, 100,000 na 100,000, tapos 6 na beses ka umawala ng cellphone sa loob ng 1 taon. Putang ina, mabigat-bigat sa bulsa yung 600,000, kahit pasabihin mo pera ka, ha? Pero tinan mo, alang-alang sa pagtsatsaga ako rito, alang-alang para sa inyo, matuto kayo mga kapwa-tao. Thank you, idol. Sarili kong Google ito, ako lang mismo gumagamit mag-isa. Every now and then, may mga cheat in ng